President Bongbong Marcos personally inspected damage from the powerful quake in General Santos City earlier. For details, we have mobile journalist Daniel Dayao. Daniel, go ahead. Good afternoon, Angelo. Nako, libo-libong residente pa rin yung apektado matapos nga yung pagyanig ng malakas na lindol dito sa General Santos City. At kaninang 7 a.m. lang ay mayroong A6 or IX program ang DSWD para sa mga displaced workers. So ang mga ito ay mga empleyado mula sa mga gumuhong establishmento. So magkakaroon sila ng cash relief na 5,000 pesos at meron ding food assistance. So kanina nag-ikot-ikot tayo dito ay sabi ng DSWD official sa akin ay may 15,000 food packs na ipapamigay kasama na rin ng hygiene kit. Pero kanina Angelo Diego, may mga narinig din tayong reklamo. Unang-una dyan yung tindi nga ng init ng panahon, ilang oras din kasi pumila yung ilan nating kapatid dito at ang sabi nila sa akin na sana daw ay meron man lang kahit patubig or biskwit. At bukod pa diyan, kaninang tanghali as you've mentioned ay bumisita dito si PBBM sa Oval Plaza at pagkatapos nun ay nagkaroon lang sila ng meeting with DSWD Secretary Rex Gatchalian at nagbigay lang siya ng budget allotment for General Santos City's Municipal Hall retrofitting at pagkatapos nun mga siguro I think around 15 minutes lang siya dito and then he made his way para bumisita na rin sa ibang establishment dito sa Mindanao. Pero ayun nga, going back sa mga naging reklamo dito kanina Diego, after umalis ni PBBM ay nagkaroon ng konting komosyon or pagkakagulo dahil yung ibang kapatid natin ay dumagsa para sa family food pack. So napilitan yung mga opisyal dito na isara muna yung container truck at hanggang ngayon nga ay nakasara pa rin ito at inalis muna dito dahil hindi kinaya ng mga DSWD officials na i-control nga yung crowd. So for now, magbibigay naman daw ng advisory kung paano yung mangyayari bukas. Pero for now, gayon nga ang nangyari at kung makikita dito sa pwesto ko ay okay naman na yung linya, nakakaupo na yung karamihan sa mga tao at organized naman na kumpara kanina nga tanghali, Angelo. Yes, Daniel, yung mga family food packs na binanggit mo, no? Ano yung laman nun and good for how long yon per family? Yes, Diego. Yung laman nun kanina, syempre tinanong natin yan. Merong kanin or rice na 6 kilograms. May tuna, 4 cans yon, 2 cans ng sardines, 4 na cans ng corned beef, may 5 sachet ng kape, at meron ding 5 sachet ng choco malt. So kung titingnan natin, this will be only good for 1 week kasi syempre nagkakaroon din ng food may kakulangan din dito sa food supply. So, syempre, yung mga kapatid natin, kaya nga dumagsa dito, ay kailangan nila ng pagkain. So, I think this will be only good for 1 week, Diego. And regarding sa binanggit mong cash assistance, no? Magkano yung binigay at ano yun, pwede igastos kahit saan or magkakaroon pa ba ng cash assistance sa mga nasiraan ng bahay din? Yes, Diego, yung pinamigay na cash assistance dito is 5,000. Tinanong Okay. natin si Regional Director Loreto at ang sabi niya sa akin ay for now, yun daw muna ang primary focus, yung mga employees nga na displaced. Pero going back to your question, kung magkakaroon nga sa mga nasiraan ng bahay o ng establishment, that is yet to be determined kasi ang pinaka-priority daw nila ay ang displaced workers. Anyway, Angelo. Daniel, any recent aftershocks sa may naramdaman ka ba? Yes, Angelo, kanina nagbabantay tayo dun sa gumuhong establishment sa Kalumpang at around I think 10 a.m. yon and medyo malakas kasi 5.2 magnitude. So nakita talaga namin na gumagalaw yung mismong building. So yung mga workers doon kailangan lumabas and even as kailangan namin mag-duck, cover and hold. Pero as of now, wala naman akong nararamdaman pero continuous kasi yung aftershocks dito, Angelo eh. So every 30 minutes merong paggalaw. At least I think yung mga naranasan namin and naramdaman namin is 1.2 magnitude, Angelo. All right, any updates with regards sa casualties, missing, injured? Ilan na rin ang affected families? Yes, Angelo, actually tumaas na nga or pumalo na sa 1,870 families
ang affected. So meron tayong 4,261 na individuals affected dito at yung missing tumaas din ng yung missing kasi yesterday is 4 lang, ngayon naging 5 na. At ang injured pumalo na rin sa 233. And when it comes to structural damage naman, from 66 naging 73 na. Angelo. Any updates rin sa power, water, and communication lines? Kasi kanina medyo vague pa with regards sa communication tsaka water eh. Yes, Angelo, when it comes to communications dito, kung mapapansin mo, naka-phoner lang kami dahil bumabagsak-bagsak pa din yung signal. Although nagpro-provide yung DICT ng free wifi, pero ayun nga, medyo hirap tayo dito kasi almost everyone is connecting. So isa yun sa mga challenges ng DICT and yung signal talaga is bumabagsak. And when it comes to water, meron pa rin talagang shortage of water here. So yun nga yung pinapanawagan ng mga residente dito na sana ay mas marami pang tubig ang maipadala ng ahensya ng DSWD dahil nagkakaroon talaga ng shortage. Angelo. Alright, thanks for that update, mobile journalist Daniel Dayaw on the ground in General Santos City.